Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Buddy Ballesteros, alas 4:08. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Biyernes. Uy, thank God it's a Friday. Yay! At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong 24 ng buwan ng Hulyo. Bagyong Quiapo naglandfall na sa Kalayaan, Cagayan. Signal number 2 nakataas sa Batanes, Cagayan at Ilocos Norte. Philippine National Police at iba pang ahensya todo alertado sa epekto ng bagyong Quiapo sa Northern Luzon at iba pang lugar. Dalawang barko ng Pilipinas muling dumanas ng pagkanyo ng tubig ng China Coast Guard. Diyan po sa may Baho de Masinloc. Pangulong BBM tapos ng sulatin ang SONA sa Lunes. Abangan ang susunod na kabanata sa isyu ng korupsyon. Uy, earth-shaking daw. May payanig. Talaga ba? SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Sasabay naman ng SONA ng sambayanan ng White Ribbon Movement. Pangulong BBM tiniyak ni NBI Director Matibag na walang sasantuhin sa flood control anomalies. Hari nawa. Pork Barrel Queen Janet Napoles at dating DAR Undersecretary Pactoran hinatulang guilty sa 50 milyong pisong ghost projects. SunWest Corporation ni dating kongresistang Zalby Co kinatusan. Kinasuhan. Kala kinutusan na lakay ng 22.71 bilyong pisong tax evasion ng BIR. Wow. Mga estudyante ng San Jose Elementary School na sindak sa inakalang muling karahasan sa kanilang eskwelahan. 2 araw na transport strike kwa-epek sa public transportation ayon yan sa PNP. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nag-landfall na sa Camiguin Island sa Kalayaan, Cagayan ang bagong Quiapo kanina alas 2 ng hapon. Ayon sa Pag-asa, taglay ng bagyo ang hanging 85 km bawat oras sa malapit sa gitna at may bugso o gustiness na 115 kph habang kumikilos pa kanluran sa bilis na 30 km per hour. Dahil dito ay nakataas ang signal number 2 sa Batanes, northern portion ng Cagayan kasama na ang Babuyan Islands at northern portion ng Apayao. At kasama na rin dito ang northern part ng Ilocos Norte. Signal number 1 nakataas naman sa ilang pambahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet at nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at northern at central portion ng Aurora. Batay sa forecast ng Pag-asa, inaasahang lalo pang lalakas ang bagyong Quiapo hanggang sa severe tropical storm category
habang kumikilos pa hilaga o hilagang kanluran. Samantala, inaasahan namang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Quiapo bukas ng umaga. Samantala, naka-heightened alert na ang Philippine National Police sa Hilagang Luzon at iba pang mga lugar na posibleng daanan ng bagyong Quiapo. Kaugnay nito, inatasan na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagpapakilo sa Disaster Response at Incident Management Team ng pulisya sa mga apektadong rehiyon. Ipinag-utos din ng PNP Chief ang paunang paglalagay ng mga search and rescue personnel, rubber boats at emergency equipment sa mga evacuation centers at lugar na madaling bahain o magkaroon ng landslide. Mensahe pa ng pamunuan ng pulisya kung naka-full alert ang NCRPO para sa SONA ay tututok naman ang mga regional police offices sa pagresponde at pagtulong sa mga lokal na pamahalaan dahil sa bagyo. Muling binomba ng water cannon at gawa ng mga peligrosong maniobra ang China Coast Guard laban sa mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BIFAR kaninang umaga. Diyan po sa karagatan na sakop ng Baho de Masinloc. Nangyayari ang insidente habang isinasagawa ng mga ahensya ng gobyerno ang programang Kadiwa ng bagong bayaning mangisda upang makatid sana ng fuel subsidy supply at seguridad para sa mga mangingisdang Pilipino sa nasabing lugar. Sa social media post ni Coast Guard spokesperson Rear Admiral J. Tariela, sunod-sunod ang pag-atake ang naranasan ng mga barko ng Pilipinas ngayong araw. Ipatawag ulit yung Chinese ambassador sa Malacanang. Kabilang rito ang pambobomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard sa barkong BRP Cape San Agustin, dakong alas 6:20 ng umaga at iba pa. Natuklasan ding pinatay ng China Coast Guard vessel ang kanilang automatic identification system upang itago ang kanilang pagkakakilanlan identity. Pero ligtas naman ang lahat ng mga tao ng Philippine Coast Guard at BIFAR at wala namang naitalang nasugatan o nasaktan. Samantala, ipinasilip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilan sa mga tatalakayin sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA sa Lunes. Sa isang ambush interview sa Pampanga, ipinaliwanag ng Pangulo na layunin ng SONA na iulat sa publiko ang mga nagawa ng kanyang administrasyon mula noong huling pagtatalumpati. Kabilang sa mga inaasahang mababanggit ang mga hakbang ng pamahalaan sa pagharap sa mga hamong idinudulot ng tinawag niyang external forces. Nang tanungin kung tatalakayin din ba ang isyu ng korupsyon sa kanyang nabanggit sa nakaraang SONA, maikli ang naging tugon ng Pangulo. Abangan ang susunod na kabanata. Ayon kay Pangulong Marcos, tapos na ang draft ng kanyang talumpati ngunit maaari pa rin itong baguhin hanggang sa araw ng kanyang paghaharap sa Kongreso. Narito ang bahagi ng ambush interview sa Pangulo. I'm never done. Until 1 hour before this one, I'm still changing it, because of course we want it to be perfect. So, but on the whole, yes, on the whole, it's. Abangan natin, ha? Parang buwabata ang Paulong Bongit habang nalalapit ang SONA. Baka nakakatulog na laki na re-relax. Yan. Samantala, nanawagan ang White Ribbon Movement at Interreligious Leaders Council for National Transformation sa publiko na makilahok sa gaganaping SONA ng Sambayanan sa Lunes sa July 27. Ayon naman kay Father Tony Labiao, isa sa mga pinuno ng mga religious groups, hindi sila makasama o hindi sila magkakasa ng sariling rally kasabay ng talumpati ng Pangulong Marcos. Pero sa halip ay hinimok niya ang taong bayan na makiisa sa mga kasado ng pagkilos ng iba't ibang progresibong grupo na isa ang kanilang panawagan sa pamahalaan.
Kabilang na rito sa kanilang panawagan ang pananagutan sa mga sangkot sa korupsyon. Pagpasa sa totoong anti-political dynasty bill at reforma sa party list system. Narito si Father Tony Labiao. Bawiin ang nakaw na yaman at unahin ang pambansang budget ang kapakanan ng mamamayan. Ipasa ang may ngiping anti-dynasty law, hindi yung fake anti-dynasty law. Ayusin ang sistemang party list at magpatupad ng makabuluhang reforma at sistema ng Sa iba pang balita, nanawagan si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga organizer ng rally na protektahan ang kanilang hanay mula sa mga maaaring manggulo sa zona ni Pangulong BBM sa Lunes. Ito ang binigyan diin ni Nartates kasunod ng kumpirmasyong may 3 ng grupo ang nabigyan ng permit upang magprograma sa Commonwealth Avenue sa Hulyo 27. Ang mga grupong ito ay ang Bagong Alyansang Makabayan, Sanlakas at Better Brighter. Hindi pa kasama rito ang mga patuloy na ina-assess ng Quezon City Government, pati na rin ang pasasalamat event ng Iglesia ni Cristo para sa kanilang 112th anniversary na maaaring dagsain ng mga galing sa labas ng Metro Manila. At tatapatan ito ng higit 21,000 pulis at traffic management personnel ng Metropolitan Manila Development Authority. Mamayang alas 5 ng hapon ay itataas na ng NCRPO ang full alert status para sa seguridad ng talumpati ng Presidente sa Lunes. Happy anniversary sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Hindi magre-resign si Vice President Sara Duterte Carpio sa kalagitnaan ng impeachment trial laban sa kanya. Sa panayam ng programang Damdaming Bayan, sinabi ni Attorney Michael Powa, lawyer at tagapagsalita ng Vice President sa impeachment trial, na wala silang naging pag-uusap tungkol sa posibleng resignation ng Vice Presidente sa kabila ng kinakarap niyang paglilitis. Paliwanag natin ni Powa, itinuturing umano ng Vice Presidente na pagtataksil sa mahigit 32 milyong Pilipinong bumoto sa kanya kung tatalikuran niya ang kanyang tungkulin at mandato sa bayan. Narito si Attorney Michael Powa. Matagal na pong napag-uusapan yan pero ni minsan hindi po namin yan napag-usapan man lang yung point of resignation because alam nyo nabanggit na rin sa akin ng Vice Presidente noon pa man bago pa mag-impeachment yung ganyang option to resign kasi para sa kanya ay hindi isang option actually dahil dun sa 32 million na bumoto sa kanya ang pananaw niya dyan parang binigo mo, tinalikuran mo yung binigay na boto sa iyo ng mga tao. Ganda ng picture niya sa atin doon, Lakay. Samantala, hindi. Nabagets niya. Oo, magets. Parang pang cover na Vogue. Hindi naman naparalisa ng grupong Manibela ang transportasyon sa Metro Manila sa ikinasa nilang 2 araw na transport strike. Ayon kay Police Colonel Allen Reyco, acting spokesperson ng pambansang pulisya, napakalayo ng bilang ng mga sumama sa rally sa estimang ipinahayag ng transport group na 100,000 miyembro. Sa mga pagkilos kahapon, umabot lamang sa 147 ang namonitor na lumahok ng PNP sa bahagi ng Pasig, Las Piñas, Muntinlupa at Parañaque. Sa kabila nito, nagpakalat pa rin na aabot sa higit 6,000 tauhan ang PNP para tiyakin ang peace and order at umasiste sa mga commuter. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police Colonel Co. Transport group was around 100,000 according to them. 100,000 public utility vehicles will be joining, but medyo po yung yesterday we saw there was not much disturbance or yung effect ng kanila. Mga irrelevant questions ng ilang senator judges ay tinuturing itinuturong dahilan ni Senator Ping Lacson sa mabagal na pag-usad
ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ay kay Senator Ping, matapos ang 9 na trial days, bumabagal ang proseso dahil sa mga tanong ng ilang senador nalabas sa usapin at kalimitang personal na hinaing o kaya ay paniniwala lamang o makapagtanong lamang. Una pa ng senador sa bugso ng damdamin ay hindi na namamalayan ng ilan sa kanila na kumikiling na sila sa depensa o kaya ay sa prosecution. Dahil ito meron ka ni Senator Lacson kina Senate President Win Gatchalian at Presiding Officer Senator Chis Escudero na magpatawag ng All Senators Caucus upang ipaalala sa bawat senador na dapat manatiling impartial o walang kinikilingan sa paglilitis. Samantala, dinepensahan ng National Bureau of Investigation ang Administrasyong Marcos sa krusada nito sa flood control scandal. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, seryoso si Pangulong BBM sa paglaban sa katiwalian. Kung ikukumpara umano sa nakalipas na administrasyon, may ipinakulong na ang Marcos administration at matataas pa ang ranggo o posisyon. Kabilang dito sina Public Works Secretary Manny Bonoan, kaya hindi umano maaaring sabihin na namimili ang gobyerno ng ipakukulong. Punto ni Matibag, appointee ng Pangulo ang kalihim pero kinasuhan pa rin matapos makakuha ng mga ebidensya. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. Porca Barrel Queen Janet Napoles at dating DAR Undersecretary Factoran hinatulang guilty sa kaso ng 50 million pesos na ghost projects. At SunWest Corporation na pag-aari naman ng puganteng dating Congressman Saldico abay kinasuhan ng 22 billion tax evasion ng BIR. At NBI humiling naman ng mga dokumento sa Commission on Audit at maging sa SEC kaugnay sa 2019 SEA Games controversy. At mabilis sa paghupa ng baha sa Metro Manila, tiniyak naman ng DPWH kasunod ng mga nangyayaring malakas na pag-ulan. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik. Eto nga pala. Aba yung 2 araw na transport strike, wa-effect daw sa public transportation. Ayon naman sa Philippine National Police. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time! Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Oy, Kuyang Larry Francisco, kumusta ka na? Aloha! Alas 4:26. Bakit lakay? Number 1 na naman. Baka sabihin, yabang-yabang Diin na diin ba? Ay, ano ba paano ba yung delivery dapat? Paano yung humble? Oo nga. Paano yung humble delivery lakay? Hayaan na natin bumati yung iba sa atin. Number Ayan, 1, lagi-lagi. Ganon ba? Ano naman, masyadong mayabang be humble. Tsaka give others a chance. Ay, Balita ko, nagsusurvey ko eh. Opo. Number 1 radio station ngayon, DCRH. Wow, thank you, sir. Oh, you better believe my survey, man. Maraming salamat, Apo Eddie. Nasaan ka man kayo sa itaas? RH Break Time! Oras, Miss Teya. ganap ng alas 4:36 ng hapon. At bago natin tawagin ang mga report, latest mula sa Malacanang sa Senado at Kamara, abay, mamigay muna tayo ng aginaldo sa ating Kring Kring Yay! Panalo Promo. Kring Kring, take it away. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono.
kring na! Aba, malapit lang ating natawagan ni Kring Kring, si Ate Lorenza Mendoza ng Makati City. Ate Lorenz, magandang hapon. Magandang hapon po. Ayan. Lawrence ba siya lakay? Baka Enza. Anong tawag sa inyo, Ate? Loren? Lori po. Lori. Ayan. Hi, Ate Lori. Ayan. Simple naman po ang tanong ko, ha? Ayan. Ano ba itong, anong himpil ba yung iniyayabang nitong 2x2? Ayan. Number Si one Tunya na tsaka naman si Jerry daw. ba number 1 na naman daw? Oh. Number 1 po, DCR. Ang galing mo talaga, Ate Loren. Ayan. Ate Lori, Lori. congratulations sa Ate Lori. Ikaw ay nanalo ng limpak-limpak na salapi. Yay! Ayan. Next. Thank you so much, Ate Lori. Next naman lakay na. Nalalapitan kay Ate Lori. Aha. Layuan natin from Iriga City naman. Bicol. Yes, Mary Rose Alona Yu. Magandang hapon. Hello po, good Ay, afternoon ganda ng po. voice lakay. Parang bagets to. Ayan. Ate Mary. Mary o Rose? Rose Tattoo. Mary. Ayan. Take it away, Miss Thea. Yes po. Yes, Ate Mary. Parang nahihiya naman ako magtanong Oo ng ano nga. dito lakay. Kabulastugan kasi Mary ang name. Oo nga. Anong himpilan ng radyo ang number 1 hindi lang sa Makati kundi pa rin na rin sa Iriga City? DZRH po. Galing-galing mo talaga, Ate Mary Rose Alona. Yun, na mukhang batang-bata Oo. pa. Feeling ko bagets. Congratulations, panalo ka sa ating Kring Kring Panalo Promo. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pero bago ang mga balitang yan, abay babati muna tayo at magpapanood ito ng beer. In heaven there is no beer. That's why we drink it here. Yun! Sa amin ng Batang San Miguel na si Kuyang General James Brillantes ng San Miguel Corporation. Hello po. Happy birthday, Kuyang Happy James. birthday. Ba't di na maramdaman yung beer dito, ha? Akala ko magpapadala si Bossing RSN ng isang truck ng beer dito, ha? Pag may panulak lakay at may pambara rin Ganun ba? Dapat lang. At happy birthday din kay Kuyang Kuyang Congressman June Babasa. Ayan, happy birthday Kong June. Binabati ni Kuyang Rodan Deliso at happy birthday din kay Kuyang Kiko Cruz ng Malinaw Masonic Class number 25. Kay Colonel Arta Bruan ng PNPA Class 2000. Mula kay Kuya Bado Silva at happy birthday din kay Kuyang Melvin Arado ng TM Calamasonic Class 136 at Kuyang Paul Panyebe ng Kalilawan Lads. Happy birthday. At binabati natin yung mga nakinig sa mga taga LTO Miss Thea. Hello po. Si Manang Marjorie Almete, ha? Ang OIC ng LTO Manila North. Kay Joy Mabini, ayan, OIC MLC. At Elmer Gonzales. Ayan, maraming salamat daw po sa pag-assist ninyo kay Wilson Fernandez. At binabati natin si Ilustres Ayong Lorenzo at Kuyang Danny Perez. Ayan, magandang hapon Kuyang Sir. At kay Ray Tumampo. At ipaabot natin mo ating pakiramay Miss Thea. Yes, lakay. Sa pagyaw ng buting ina na ating VP HR, si Mama Ellen Fulido. Ayan, ano pa nanay niya? Eugenia Fulido lakay. Ayan, siya ay sinundo ni Lord sa edad na 88. 88. At siya ay nakaburol ngayon saan? Sa Heritage Taguig, Memorial Park in Taguig, lakay. Kailan daw ang libing Miss Thea? Ang detalye lakay, ang kanyang wake ay magsisimula ngayong gabi alas 6 at hanggang linggo 26 ng Hulyo. Tapos ang interment naman lakay ay sa Lunes. Lunes To na. be confirmed pa lakay ang oras. Ayan. Sa pamilya ni Mama Ellen Fulido, ayan. Ang before HR namin sa MBC, kami po ay nagpapaabot ng lubos na pakikiramay. Sa detalye ng ating mga balita, kinatulang guilty ng Sandigan Bayan 6th Division si Janetta Lim Napoles at dating Agrarian Reform Undersecretary Jerry Pactoran sa kasong malversation of public funds kaugnay na mahigit na 50 milyong piso halaga na umano'y peking project para sa mga magsasaka sa Luzon.
Nahatulan din si Napoles ng 10 counts ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act habang napawalang sala si Factoran sa mga kasong graft dahil sa kakulangan ng ebidensya. Si Napoles ay nahatulan ng hanggang 20 years. Wow! Napagkakulong sa bawat bilang ng malversation at hanggang 15 years sa bawat bilang ng graft. Si Factora naman ay hinatulang mabilanggo ng hanggang 19 na taon. 1 buwan at 11 araw sa bawat bilang ng malversation. Ayon sa prosecution, pumirma si Factora noong 2011 ng MOA sa pagitan ng 10 LGUs at 10 NGOs na umanay konektado kay Napoles. Nakasaad sa bawat LGU ay tatanggap ng 5 million pesos para sa farm inputs, ngunit hindi naman nagawa ang mga nasabing proyekto. Samantala, formal nang inihain ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa Department of Justice ang tax evasion case na umaabot sa 22.71 billion pesos laban sa Sunwest Construction and Development Corporation, kumpanya ng dating kongresista na si Zaldico. Ayon sa investigasyon ng BIR, umano'y sinadyang ideklara ng kumpanya ang mas mababang kita at nag-ulat ng mga hindi napatunayang gastusin at creditable withholding tax credits sa mga income tax return nito mula 2019 hanggang 2024. Sinampahan ang paglabag sa Sections 254 at 255 ng National Internal Revenue Code of 1997 ang korporasyon at ilang opisyal nito sa ilalim ng Run After Tax Evaders or RATE program ng BIR. Kabilang sa mga inireklamo ang presidente ng kumpanya na si Aderma Angeli Alcazar at ang treasurer nitong si Cesar Buenaventura. Samantala sa ating mga reports, bagong Children's Medical Center sa Pampanga magagamit na para sa mga batang pasyente simula sa susunod na buwan. Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay ni Steya, magagamit na nga ng mga batang may sakit mula sa rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley at Central Luzon. Gayun din sa mga karatig probinsya ang state-of-the-art pediatric facility sa Clark Freeport Zone simula sa Agosto. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng DOH Jose B. Lingad Children's Medical Center sa inaugurasyon ng specialty hospital kanina. Binanggit rin ng Pangulo na ipatutupad ang zero balance billing program sa ospital para matiyak na walang mapagkakaita ng pangalagang pangkalusugan. Umaasa si Pangulong Marcos na sa tulong ng bagong pasilidad ay maiibsan ang hirap ng mga magulang na nagpapagamot ng mga anak dahil hindi na nila kailangang lumuwas sa Metro Manila. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. It is certainly a comforting thought that somewhere in Luzon, a child who is sick today will visit this facility and will leave feeling better. And that child will grow up, and who knows, that child might prove to be the next leader that this country needs. Sa bawat batang gagaling dito, may bagong pag-asa na sumisibol para sa kanyang pamilya at para sa ating minamahal na bagong Pilipinas. Kaugnay nito, ibinanggit ng Pangulo na pagkatapos ng Children's Medical Center ay sunod na ring itatayo ang Clark Multi-Specialty Medical Center Complex, ang iba pang modernong mga pasilidad kabilang ang Renal Center, Cardiovascular Center at ang Cancer Center. Ito si Let para sa Yes, Sakay? Ang mga pasyente ba dyan zero billing? Zero billing, Lakay. Ang maganda, yan ang maganda. Zero billing. Hindi na kailangan na deposit. Oo, sana nga. Ayan, buti naman. Okay nga, Rod. Sana ay maitayo na rin yung iba pa kasi apat pa eh. Kasi correct. Specialty center na meron dito sa Metro Manila, lalagyan din doon, Lakay. Kaya ayun, sana ay mapabilis rin yung iba pang building. Latest, latest sa zona ng presidente, sabi ni NBI Director Huber Matibag, wala daw sasantuin sa flood control anomalies. Oo, natanong yan kay Presidente mismo kanina, Lakay, sa ambush interview. Ang sabi ang sagot niya, Lakay, ay abangan ang susunod na kabanata. Ano kayong kabanata yun? May ikukulong ba, Lakay? Akala ko, ano bang
sasabihin niya, ayan, dudurugin namin kayo. Ganun ba yan? Mata nyo lang ang walang latay. Oo, kasi specific naman yung tanong kanina na kung babanggitin niya rin ba, tatalakayin niya ba yung issue ng korupsyon na nabanggit niya doon sa kanyang persona at yun yung sagot ng Presidente Lakay. Abangan ang susunod na kabanata. Dapat lang talaga na may aksyon kasi nakakaya naman, Mr. President, kung simulan nyo tapos yung tatapusin. Totoo, dapat continuous. Simulan mo, tapusin mo, Mr. President, at dapat may managot. Dapat may ending ang start, di ba Lakay? At saka mga big fish, hindi lamang gurami. Pwede ka pang mga lampaglakay hanggang Lunes. Kasi lang, Presidente, bagamat tapos niya nang sulatin yung kabuuan ng kanyang talumpati. Ganun ba? Bago kahit dun sa mismong araw ng SONA. Di ka lang pagin natin ulit sa Lunes. Ayan. Ano kaya yung may listahan kaya ulit siya? Diba? Anong klaseng listahan naman kaya ang ilalabas? Yung mga 15 binanggit niyang contractors. Ayan. Dapat meron ng audit report yung Lakay. May diretso na ba sila sa payatas? Ayan. Diba? Lalo mga umamin. Ayan. At yung mga kontraktor. Ayan. Tama. Yan yung aabangan natin Lakay kasi ayaw niyang ayaw niya ng patikim tungkol dyan. Daya naman, wala man lang patikim mo. Surprise! Sana Lakay may status report dun sa 15, no? Arrested, with case, di ba? Ongoing, ganyan. Kung baka sabihin ng Presidente, iniimbestigahan, ang tagal ng investigasyon yan, 1 taon, dapat may aksyon. Correct. Dapat by now, meron na ang resulta. At least na-acknowledge ni Presidente Lakay na yung SONA ay report ng Pangulo tungkol dun sa mga nangyari mula noong nakaraang SONA. So, kaya inaasahan natin, ayan, nababanggit yan kung ano nga lang yung resulta ng investigasyon babanggitin. Ayan, abangan natin. Mr. President, kailangan huwag madismaya ang taong bayan. Ayan. Kailangan convince. Do not disappoint us. We're waiting. We're abangers. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Let. Balik sa inyo Lakay at Miss Thea. Let Narciso mula sa Malacanang. Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Ano kaya punchline niya, Lakay? Ano mga slogan niya, punchline niya sa Lunes, ha? Eto na nga, Senator Bongo nakiramay sa pagkamatay ng 2 seafarers sa pag-atake sa Black Sea na sakop ng Ukraine. Si Manang Milky muna. Manang Milky muna. Okay, ito muna. Pagpapatibay sa iba pang LEDAC priority bills tiniyak bago matapos ang taon. I-detail mo balitang yan, RH12. Milky Reganan. Manang Milky! Lakay at Thea, tiwalas si House Speaker Faustino D.D. na mapagtitibay ng Kamara ang iba pang mga priority bills ng Marcos Jr. administration bago matapos ang taon. Ayon kay D, karamihan sa mga priority bills ay halos natalakay na sa mga komite at kailangan na lamang pagtibayin. Sabi ni D, maraming LEDAC priority bills ang natatalakay sa iba't ibang komite, kabilang na dito ang Cyber Security Act at hinihintay na lamang aksyon ng House Committee on Appropriations o House Committee on Ways and Means. Dagdag pa ng House Speaker, hinihiling niya sa kanilang counterpart sa Senado na tulungan silang maisabatas ang iba pang bills bago matapos ang taon. Aminado ang House Speaker na kailangan ng maayos na koordinasyon sa executive branch, partikular sa Presidential Legislative Liaison Office o PLLO, dahil ang maagap na feedback at maagang submission ng Malacanang ay makatutulong sa legislative process. Ako si Milky Reganan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Manang Milky Reganan. Samantala PNP, halos 100% ng handa sa SONA. Walang nakitang banta sa seguridad. Rally-rally lang ba, Edniel? Aris number 52, Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, all systems go na ang pambansang pulisya para sa latag ng seguridad sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Sa panayam dito sa Campo Crame, sinabi ni Acting PNP spokesperson, Police Colonel Allen Reyco, na nasa huling yugto na ang preparasyon ng otoridad na nakatakdang magtaas ng full alert sa NCRPO ngayong alas 5 ng hapon. Kabilang sa mga pinaplansya pa, Aniko, ay ang ilang adjustments sakaling may mabago o madagdag sa mga mabibigyan ng permit upang mag-rally. Hindi pa rin kasi pinal kung ano ang magiging itsura
ng pasasalamat event sa Iglesia ni Cristo. Ang sentral ay nasa bahagi rin sa Commonwealth o ng Commonwealth Quezon City. Nabatid na kasabay rin ng SONA itong anibersaryo ng Religious Group INC na inaasahang lalawkan ng ilan pang miyembro sa labas ng Metro Manila. Samantala, kahit inaasahan ng mga pagtitipon at protesta, wala naman nakikitang bandang seguridad ang pulisya. Pakinggan natin si Police Colonel Ko. Almost 100% na po tayo nasa final phase. All systems go. Of course, we will be doing some adjustments depending on kung mayroon pong bagong sitwasyon, but nasa final phases na po tayo and nakalakad na po ang ating buong security plan. Napakaganda naman na wala pong threat, but of course, lahat po ng impormasyon kung mayroon tayong marireceive ay titignan po natin at kung kinakailangan ay we will take the necessary action. Pagpapakalat na higit sa 20,000 tauhan ng PNP, maging ang traffic personnel gaya ng MMDA, pagsapit na Hulyo 27. Paalala ni Ko, bawal pa rin ang pagsusunog ng FPG, sunod sa batas, ngunit pairali naman daw ng PNP ang maximum tolerance. Ako si Ediel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Samantala, lakay NBI humiling ng mga dokumento sa COA, SEC, kaugnay ng 2019 SEA Games controversy. Idetalye mo ang balitang yan, RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay Mistea humiling yung National Group Investigation sa Commission on Audit ng certified true copy ng audit report nito sa Philippine Sports Commission. Partikular yung may kaugnayan sa 2019 SEA Games at Philippine SEA Games Organizing Committee o yung PISGOC. Sa liham kay COA Chairman Gamaliel Cordoba, sinabi ni NBI Director Attorney Malvin Matibag na mahalaga yung nasabing dokumento para maberipika yung kanilang findings at malaan yung naging daloy ng pondo. Bahagian niya ito ng investigasyon ng Bureau sa umano'y irregularidad, financial anomaly at posibleng paglabag doon sa anti-graft, corruption at iba pang kaugnay na batas. Humiling din si Matibag sa Securities and Exchange Commission ng mga dokumento na may kinalaman sa PISGOC Foundation Incorporated sa CLAW ang mga taong 2017 hanggang kasalukuyang taon. Kabilang na yung Certificate of Incorporation, Articles of Incorporation, Audited Financial Statements, General Information Sheet, Beneficial Ownership Declaration at yung Board Resolution on Sales, Transfer of non-current assets. O narito bumuo yung NBI ng Task Force Cash Flow na iimbestiga sa PISGOC sa dating pinamunuan ni Senator Alan Peter Cayetano bilang interim chairman. Tumanggap umano yung nasabing non-government organization ng nasa 6.7 bilyong piso na pondo mula sa pamahalaan, partikular mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at sa Department of Budget and Management para sa 2019 SEA Games. Ito si Giselle Ricafort sa DZRH Unit Lakay. Ay, talagang tantanan ni Director Matibag si Senator Alan Peter, ha? Ayan. Siya ba talagang target, Lakay? Eh, siya nga. Sino pa ba? Oo. Pero Lakay Mistea, hindi kasama ang Senator Alan Peter Cayetano doon sa mga ipinasabtina ni Director Matibag. Yung mga dating 2019 board director lamang ng PISGOC Lakay at binabanggit niya, nagtataka daw siya bakit daw nagre-react ang Senator Alan Peter Cayetano na yung hindi naman siya yung nakasaad na chairman doon sa PISGOC Lakay. Hindi naman pala siya, bakit nagre-react Lakay? Oo, kasi ipapatawag daw eh. Di ba, sasabi kasi nung ng NBI, ipapatawag din siya. Ay, baka nagkaayos na sila sa Senado nung mag-testify siya, Director Matibag. Bati na ba sila? Okay na sila. May possibility Lakay, sabi ni Director Matibag na ipatawag din ng Senator Alan Peter Cayetano. Nabatay nga doon sa mga hawak nilang dokumento, partikular kung hindi ako nagkakamali mula doon sa SEC, ay lumalabas nga na interim chairman lamang ang Senator Alan Peter Cayetano na dati kalihim ng Department of Foreign Affairs Lakay. Okay, Giselle, isa na lang. Kailan matatapos itong ASEAN Summit dito sa PICC? Naapekto yung aking mga constituents. Hindi sila makapunta sa Star City. Hindi sila makapag-chubibo, Lakay. Oo, lugi tuloy. Oo, Lakay, kung hindi ako nagkakamali, yung ASEAN Summit dyan sa PICC, hanggang ngayong araw Lakay. Buti naman. Last day today. Oo, correct Lakay. Kaya yung mga
mga motorista natin, makakadaan ng muli lakay. Hindi lang natin malaan yung eksaktong oras na bubuksan ulit sa daloy ng trapiko, iyang kahabaan ng TCP complex lakay. Ayan. Okay nga, Ruth. Maraming salamat, Giselle. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ako kasama constituents, gustong maglibang, gustong pumunta ng Star City, naharang. Ayan. Pwede naman daw maglakad-lakay. Ganun Oo, ba? pampadagdag sa 10,000 steps per day. Ganun. Kasi pagka naglalakad dyan, baka daw rallyista Oo. Baka mag-gather mamaya-maya. Tatambay naman 7-Eleven, pagkatapos Bulaga, rally, diba? ibagsak. Senator Bongo nakiramay sa pagkamatay ng 2 seafarer sa pag-atake sa Black Sea kahapon ng Ukraine. Sama yung Black Sea, Raymond. Ayan, may Black Sea, Red Sea, Dead Sea. Ano yung Dead Sea? Ayan. Napunta mo na ba yung lakay? Pagka nandun ka, yung magpa-float ka, diba? hindi ka lulubog. Ayan, lulutang ka. Ayan. Yes. Gusto mo lubog. Ayaw, madi na. Arrest number 28. Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor Misteya nagpatid ng pakikiramay si Senador Christopher Bongo sa pamilya ng 2 seafarers na namatay sa magkasunod na pag-atake sa mga barko sa Black Sea, sakop ng Ukraine. Ito'y matapos iulat ng Department of Migrant Workers o DMW na isang seaman ang namatay sa pag-atake ng July 6 at nasundan ng isa pa noong July 19 at may isang naiulat na nawawala at 12 nasugatan. Ayon kay Go, mahalaga na maalalayan ng mga pamilya ng mga biktima, mabigyan sila ng kaukulang impormasyon at tulong sa panahong ito. Diin ng senador mahalaga ang papel ng ating mga seafarers, hindi lamang sa kanilang pamilya kundi sa ekonomiya ng bansa. Sa report ng DMW, 139 na mga seafarers ang naapektuhan sa pag-atake at ligtas ng 124. 4 sa 12 nasugatan ay nakauwi na ng bansa habang ang walay patuloy na nagpapagamot. Nanawagan si Go sa DMW, PFA at mga kaukulang ahensya ng pamahalaan na ipagpatuloy ang pagbabantay sa iba pang mga nakadeploy na seafarers lalo na sa area ng Black Sea na apektado ng Russia-Ukraine War at Strait of Hormuz na apektado sa pagitan ng gera sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran. Ito si RH28, Raymond Dadpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat kay Raymond. Samantala mabilis sa paghupa ng baha sa Metro Manila, tiniyak ng DPWH kasunod ng mga pag-ulan. I-detalye mo ang balitang yan, Manila Girl. RH9, Tina Nolasco. Tina. Misteya, tiniyak nga ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mabilis na paghupa ng mga baha sa ilang kalsada sa Metro Manila. Ito'y matapos ipag-utos ni Public Works Secretary Vince Dizon ang agarang pag-deploy ng DPWH maintenance team para magsagawa ng clearing at declogging operations. Ayon sa kalihim, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang mga programa ng pamahalaan upang mapabilis ang pagdaloy ng tubig at mabawasan ang matinding pagbaha kasabay ng pagpapalawak ng mga drainage system sa bansa. Ayon kay Dizon, kapansin-pansin din na walang baha sa mga lugar na dati ay konting ulan lamang ay naiipon na ang tubig sa kalsada. Gayaan niya sa G. Araneta papuntang Taliraya Street kung saan isinagawa ang drainage improvement project. Ganun din anya sa Top Avenue sa harap ng Santa Isabel College at Ross Boulevard sa tapat ng Manila Hotel na dati mabilis bahain. Ito si RH9, Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manila Girl, Tina Nolasco. At batiin natin happy birthday pa Miss Teya. Happy birthday! Si Benedict Abaygar, 46 na siya ngayon. Wow. Ayan, director siya ng National Press Club. Hello po! At batiin din natin yung nanonood sa atin sa Manila Bulletin. Sina Rocky Nazareno at sina Manong Sunny Coloma. At binabati rin natin si Kadafi Ulilisen. Ayan, sabi niya, nanonood ako lakay, kami lakay dito sa Maguindanao. At si Romel Cabanela sa kanilang Cabanela's Place, yung kanilang resort dyan sa Cavite. At magandang hapon din Kuya June Villarosa ng Lopez. Kailangan mapasyalan yung resort na yan, lakay. Oo nga, ayan. Mapunta nga natin yan. Report mo na naman kay Noche Kakas, abay lalaking tumambay lang sa kapitbahay, abay patay sa mamaril dyan sa GMA Cavite. Anong issue? Ba't anong kaso? Ba't binaril siya? Aris number 27, Noche Kakas, please come in. Noche. Lakay, Miss Teya, patay ang isang lalaki matapos sa barilin
sa barangay Epreyes sa bayan ng GMA sa Cavite. Kinilala ang biktima si alias Richard, 34 anyos. Ayon sa report, nakaupo sa tapat ng bahay ang biktima ng barilin ng di pa nakikilalang suspect. Dead on the spot ang biktima habang ang hindi pa kilalang suspect ay biglang tumakas sa di pa batid na direksyon. Inaalam pa ngayon na lakay misteya ng pulisya ang motibo sa pagpatay sa biktima. Aris 27, Notikakas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Noche, at sa ating sports, Miss Thea. Victor Wembanyama nasa cover ng NBA 2K27. Idatan mo balitang yan, Millie Borja. Bibida bilang cover athlete ng NBA 2K27 ang San Antonio Spurs star na si Victor Wembanyama. Napili ang 7'4" French star matapos pangunahan ng Spurs sa pagpasok sa 2026 NBA Finals kung saan natalo sila sa New York Knicks sa 5 laro. Sa kanyang ikatlong NBA season, nagtala si Wembanyama ng average na 25 points, 11.5 rebounds at league best na 3.1 blocks bawat laro. Siya na ang pinakabagong NBA superstar na naging mukha ng sikat na basketball video game franchise. Magugunit ang kabilang sa mga naging cover athletes ng NBA 2K ang mga alamat ng liga tulad ni Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, Shaquille O'Neal, Kevin Durant, Allen Iverson, Carmelo Anthony at Jason Tatum. Sa edad na 22, si Wembanyama ang ikatlong manlalaro ng San Antonio Spurs na naging cover athlete ng NBA 2K, kasunod ni na Tony Parker para sa French version ng NBA 2K16 at Pau Gasol para sa Spanish version ng NBA 2K17. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Parang poste ng Miralcon, tangkad-tangkad. Showbiz, Miss Thea. AHAF ay all set na sa kanilang Manila concert, K-pop group Bida, sa bagong campaign ng isang wellness brand. Idatay mong balitang yan, Angelica Cosme. Just in time, bago ang 2-day concert ng global K-pop group na AHAF this weekend sa Mall of Asia Arena, bida ang grupo sa newest campaign ng I Am Worldwide. I am AHO. I am next. I am worldwide. I am Chocobari. At sa pagkakataong ito, para naman sa I Am Amazing Choco Barley. Para nga sa pamunuan ng naturang health and wellness brand, suwak ang youthful energy at global appeal ng grupo sa kanilang nutritious drink na combination ng chocolate flavor at puno ng health benefits mula naman sa pure organic barley. Una nga rito, ipinakilala ang grupo bilang youth ambassadors ng I Am Amazing Organic Barley Gummies. Nitong Hulyo, ipinagdiwang ng 9-member boy group na AHAF, o all-time Hall of Famer, ang kanilang first anniversary. Nabuo sila sa ilalim ng survival reality show na Universe League, kung saan kabilang sa grupo ang nag-iisang Pinoy artist na si JL Gaspar. Sporting Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Angel Cosme. At sabi nating business correspondent, how much? Ako, tumaas na naman. Kahapon, 61.75 ang palitan ng dolar. Today, ngayon ay 61.80. Naku po. Tumaas ng 5 cents. Umabot to ng 62. Nakakabalakay. Wala na akong pambili. Precious moments, when will I see you again? Monday na tayo, darling. Kaya ano, ang daming mangyayari sa Monday, Lakay. Oo nga, ayan. At yan po mahabian ng kaban natin palatuntunang break time. Ako po si Dayo Macalma. Baka nag-aantay sila, Lakay, ng hearing, ng impeachment trial. Wala po sa Lunes. Miyerkules pang hearing. Ako naman po, Thea Petro Carpuz. Mabalansadong balita susunod na. Henry Uri at Miss Kay, Karen Oyong. When will I see you? Monday na nga, darling. Okay. Oras, 5:05.